malamang nagbabalik-balik yung mga yun. Kaya naubusan na ho yung Martin de Porres branch dyan sa Parañaque, mga kaibigan, malapit sa Taguig. Ngayon mga kaibigan, kita natin talagang na po, magtataas na ho talagang ramdam na ho natin yan, na ang problema sa Middle East na gera ay damay na po tayo. At mangyayari nito mga kaibigan, kung marami ang magsasara ng mga gas stations, baka maapektuhan yung mga maliliit nating kababayan. Baka dumating ang time na hindi na makabiyahe dahil sa kawalan ng gas. Mga call center agents mga kaibigan, marami sa kanila nakadepende sa aming mga mototaxi rider mga kaibigan. Maski pa government vehicle pa yan anong gagamitin natin kung walang gasolina mga kaibigan. Meron tayong problema sa inaharap mga kaibigan, hanggat yun natatapos yung gera na yan sa Middle East. Ngayon mga kaibigan, pahirap yan habang patuloy ang development doon, hindi pa nagbabago, hindi matatapos agad ng gera. At pag natapos pa rin ng gera kaagad, hindi rin agad tayo makarecover. Mag-i-stack pa yan mga kaibigan. So yan lang po muna. 74 yung nakita ko sa price list ng Shell. Bago umuwi mga kaibigan, nag-gas din ako 68 lang dyan sa SB dito sa Antipolo. Mga kaibigan, kapag ang gera pong ito ay nagtuloy-tuloy dyan sa Middle East, palala ho ng palala, baka abutin ng 300 ng 1 litro mga kaibigan, kapag hindi huminto yung. At kahit pa magtaas ka ng presyo mga kaibigan, kung wala naman pong available, nakalimutan na ibang mga residente mga kaibigan, sa sobrang kasakiman nila na hindi makakuha ng makapag-stock ng maraming gasolina, di nila naisip na ang naapektuhan dyan ay nakararami. Nagkaroon ng shortage ng gasolina, hindi pa naman dapat mawala ng shortage ngayon dahil di pa naman talaga tayo masyadong, may reserve pa naman mga kaibigan. Pero nangyayari, nauubusan ng stock ang isang station dahil nagpapanik buy sila. Yan mga kaibigan. At pag nagkaroon ng panic buy, ang resulta kinabukasan walang pasok yung mga tao ng petrol. Mantakin yung ginawa ninyo. May mga naghahanap buhay na wala nang hanap buhay for the meantime dahil inubos nila lahat ng gasolina. Diba? Yan, Martin de Porres, yan sa lugar nila mga kaibigan. Kaya may problema tayo mga kaibigan. Ngayon, paalala lang sa mga tao na nag-stock ng maraming volume ng gasolina sa kanilang mga bahay. Unang-una, delikado. Ikalawa, hindi ninyo alam, kapag hindi nyo nagamit ang gasolinang yan in a certain scheduled dates mga kaibigan, ang gasolina po ay napapanis. Mahina na ang quality niyan pagdating ng mga ilang araw mga kaibigan. Hindi dapat kasi kayo nagpanic buying, dahil pag nagpanic buying kayo, maraming mga kapatid natin maapektuhan lalo. Imbes na tayo makatulong sa problema ng bayan, bansa nagpanic buying ka, dalawang bagay ang ginawa mo, nakaperwisyo ka. Dahil yung balance, yung proper distribution, yung fair distribution ng stocks dapat maayos na makarating sa dapat papuntahan. Ikaw sinulo mo, may pera ka, bumili ka ng maramihan. Kung lahat tayo ganyan ang gagawin, ano nung mangyayari sa bayan natin? Yan, huwag nating pairalin ng kasakiman. Isa pa, ang mga gasolina na yan, baka hindi nyo maayos na maalagaan yan. Wala rin yan, magugulat kayo, baka ikasira pa ng makina mo yan pag hindi mo nagamit sa loob ng number of days mga kaibigan. Yan lang po paalala. At kung sa mga tao naman na gustong mag-stock ng kanilang mga gasolina habang tumatakbo, importante rin yun mga kaibigan, kasi sometimes ma-overlook natin yung reserve natin. Pag naubusan tayo ng reserve,
yun na, magtutulak tayo mga kaibigan. Ano ba naman yung magtabi ka naman kahit na kalahating cobra or isang cobra, tabi mo lang o kaya 1/2 liter, di ba? Yung pinanggalingan ng iyong essential oil, pwede na yan. Huwag niyong ilagay sa mga kaibigan ho, sa mga nagmumotor. Huwag kayo maglalagay ng gasolina sa inyong compartment ng Click 125 at saka iba pang mga motor dahil mainit ho yan. Ang compartment niyan ay situated above the engine, kaya mainit po. Bawal ho dyan ang inyong mga power bank. Ayaw po ng power bank na mainit na kapaligiran. Masisira po yan mga kaibigan. Ang ilalagay nyo lang dyan ay tools o kaya helmet. Pati tools mga kaibigan, lumalambot din ang tools natin ng bakal kung din tayo maglalagay. Iwasan natin maglagay dyan mga kaibigan ng tools. Magawa kayo ng isang maliit na lagayan, huwag dyan. Pero kung mga basic lang, kung handa naman kayong yung tools nyo, ipatapon, okay lang. Mas maganda na yan dyan. Kasi kaysa naman tumakbo tayo na walang tools mga kaibigan. Pwede po doon ang basahan, tools, towels. Huwag po kayo maglagay ng cellphone dyan dahil mainit po yung lugar na yan. Nakakasira po ng unit yan, lalo sa power bank. Nakakapaglutong ng kable mga kaibigan. Okay po, at least nabigyan ko kayo ng information na ang ating compartment, pili lang po ang pwedeng ilagay dyan mga kaibigan. The best, kung meron kayong lagayan ng tools sa bag nyo, mas maganda. At ang ilagay nyo nilang dyan sa compartment ng Click 125 ay ang inyong extra helmet. Extra helmet, extra basahan, extra guantes, yan, bonnet, extra uniform, pwede yan ho mga kaibigan. Walang problema dyan. Huwag lang kayo maglagay dyan ng mga bagay na electronically sensitive, heat sensitive mga kaibigan. Pero ang inuming tubig, pwede ho dyan. Kung mahilig kayong uminom ng tubig katulad ko na ayaw ng malamig, mas maganda dyan kayo maglagay. Kasi pag inom nyo, malikang gamang tubig mga kaibigan. Tsaka umaalog, hindi stagnant mga kaibigan. Advice sa mga taong gustong uminom ng tubig na hindi naman malamig, gusto nyo mainom nyo na maayos mga kaibigan, alugin nyo lang ho yan para mabasag yung tubig na yan, para hindi kayo mabulunan. Ang tubig ho ay pwedeng makabulon po ng tao yan. At ang the best talaga ho, i-shake nyo muna yung tubig bago nyo inumin, para na sa ganun mabasag yung molecular component nyan at mas smooth na makapasok sa atin, hindi buo-buo, para hindi dumiretso ang tubig sa pantog natin, kundi kumalat muna sa sistema at diligan ng katawan natin, hindi agad didiretso sa pantog mga kaibigan. Mas madaling ma-absorb ng katawan natin ang tubig na inalog muna. Shake well before drinking mga kaibigan. Yan lang po muna, maraming salamat. Ayan, mga kaibigan, makikita nyo, kinuhanan ko ng picture yan mga kaibigan, ay anong oras? Alas 5:55 ng umaga mga kaibigan. Yan po ay Petron mga kaibigan. Petron yan. Ay hindi, ito pala po ay nadaanan nating animal clinic mga kaibigan. Ito palang animal na clinic na to ay animal sa pagkamahal pala, pang mayaman lang pala yan mga kaibigan. Kung meron kayong mga pusa na may sakit, ang confine dyan pala, tinanong natin mga kaibigan, 2,500 daily.
Kung wala ka naman palang malaking pera, ay huwag na po. Hayaan na natin ang kapalaran ng hayop natin na mawala kung sakasakali. Mahirap lang pang buhay natin mga kaibigan. Eh bago magkasakit ang pusa ninyo, ang alaga nyong aso, pakainin nyo na maayos. On time, para hindi magkasakit. Dahil pag nagkasakit ho yan, magastos yan. Advice ko, kung kasi naman gumastos kayo ng malaki, giveaway nyo na ho. Hayaan nyo na. Dahil mahirap naman ho kung gumapang tayo sa hirap dahil sa mga hayop. Ang mga hayop ay ginawa para pagsilbihan tayo. Hindi tayo magsilbi sa kanila, mga kaibigan. Okay naman magmahal sa hayop. Huwag lang yung tayo yung maging alipin ng mga hayop. Hayop na yan. Ayan mga kaibigan. Okay. Okay mga kaibigan, yan lang po muna. Meron akong video una mga kaibigan yung tungkol dun sa nung umagang-umaga. Magpagas tayo mga kaibigan. Dito yan, yun sinasabi ko. Ito ay sa bahagi ng malapit yan sa NCRPO mga kaibigan. Makikita ninyo yung price list dyan at makikita rin nyo yung actual na pila ng mga motorsiklo at mga jeep upang magpagas mga kaibigan. Ayan. Yes. Pila mga kaibigan ng mga tao dito. Dahil sa dami ng mga nagpapagas. Kita nyo naman yung presyo, hindi pa nagbago, kaya marami pa rin. Flying B. Yung mga nagtaas po ng presyo, kung mayroon man po, kasi bukod tangi, Flying B, Petron, pinipilahan ho. Ayan ho, makikita ninyo. Ayan ho. Ang dami. Nakapila sila sa Flying B. Malapit sa opisina ng entrance ng NCRPO. NCRPO, malapit sa Hall of Justice mga kaibigan dito sa Taguig. Makikita natin na pinipilahan yung gas station ng Flying D. So ngayon, pupuntahan natin yung ibang gas station. Anong nangyayari mamaya, puntahan natin. Kasi napansin ko yan, medyo merong mga gas station tulad ng Petron na G3 dito sa Taguig mga kaibigan, malapit sa barangay Fort Bonifacio. Yan, sa dulo po yan ng Longton Avenue at Pasong Tamo Extension. Sa parte pong yan, malapit dyan mga kaibigan, Gate 3 area. May Petron po dyan at ang Petron na yan ay pinipilahan din mga kaibigan. May mga nagpapanik-bayag na ng gasolina. Kagabi pa yan. Iba namang gas station, nagkakaubusan ng supply. Sigurado mamaya kung ano sitwasyon sa mga gas station. Update ko po kayo mga kaibigan. Maraming salamat. Ngayon po ay Alis, March 10 2027 mga kaibigan. Oras po ay around 5 o'clock.
kaibigan, mga 5:30 na po ng umaga. Update po yan sa ating mga kababayan sa gas stations, pertaining to gas stations, mga kaibigan. At sa nangyayaring gera ngayon dyan sa Middle East, mga kaibigan. A gera between Iran and Israel, which is Israel is already been allied with America, mga kaibigan. US combined with Israel versus Iran, mga kaibigan. 2 against 1. That's it. That's the ratio. 2 against 1. And yet, hindi pa rin nila napatumba ang Iran. Mukhang nagkamali sila ng akala kay Iran. Iran is stronger than they think, mga kaibigan. They underestimated the Iran nation, mga kaibigan. That's it. That's the truth. Nadaan na natin ibang gas station mamaya. Malapit na. Mga kaibigan, tayo po ay dumaan na dito sa may circle. Malapit sa Department of Science and Technology, UST. Nakalagpas na tayo. As you can see, makikita ninyo sa coordinate natin kung nasaan na tayo. Coordinate, makikita nyo naman po sa coordinate. Saan na tayo? Yes. Doon ako kumuha ng pasahero. Just to give you an update, mga kaibigan. Muna tayo kumuha ng pasahero. Para tayo mag-alas dito. Sa Kasminahan. Malapit dito mismo sa service road. Malapit sa Martin de Porres. Yan, mga kaibigan. Malapit sa entrance ng Martin de Porres. Doon ako pupunta, mga kaibigan. Malapit ang Petron dyan. Tingnan natin kung anong update sa pricing ng Petron, mga kaibigan. Bigyan ko po kayo ng update ngayon, mga kaibigan. Yung nakita nyo kanina ay tungkol sa buying fee. Andun po ang price. 58 po. Ang Thunder, mga kaibigan. Nakikita natin kung may nagbago dito sa parting ito. Malapit na tayo, malapit na. Just to give you an update, mga kaibigan. Also sa yung Shell doon din. Magkalapit lang yan. So, pagliko mamaya, papunta doon sa police station, malapit doon sa tawag dito, yung lugar ng tenement, mga kaibigan. Merong Shell dyan, meron din palang Caltex ata o Shell. Nakikita natin kung magkano ang price niya ngayon, mga kaibigan. Bago ako mag-booking for passenger. Malakas ngayon dahil peak hour, but I rather give you an update first, mga kaibigan. For a while, time now is nandyan sa ating coordinate. Kung ano ng oras, makikita nyo naman dyan sa ating camera. Yeah, this is Shell, mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong branch din ng Shell.
Bago yata ang Shell to mga kaibigan. Asin natin yung price mga kaibigan. Shell. Okay. Ito, kita nyo naman siguro ang price ng Shell. Ito mga kaibigan. Focus natin. Okay. Hindi ko masyadong mabasa dito. You know, kumalain nyo mga kaibigan. Ayan. That's it. Okay, dito tayo. Sa mama na to. Tatanong tayo. Ako yung pricing. Hindi ko alam bakit pinipilahan yung Petron mga kaibigan. Pero anong branch to ng ano? Ng Shell? Anong branch to ng Shell? Branch ko ng Shell? Branch ko ng ano? San Martin. San Martin de Porres, no? Oo. San Martin de Porres branch mga kaibigan. Pero, nagkapagkarga na pala ako. Nagkapagkarga na pala ako. Linag ko lang yung tungkol sa ano. Ba't ang pira doon? Magkano ba sa inyo isang litro? Oh, unleaded. 61. Doon, 58. Sa Flying B. Nagtaas na pala kayo? Nagkataas pa lang, sir. Hindi pa nagkataas, no? Kaya pala pinipilahan yung Flying B doon. Ganon din yung Petron. Kanina, sir. Sobrang pila po dito. Pa rin ang pila dito kanina, no? Ano lang, pahinga lang. So, hindi lang pala gumagalaw itong dalawa. Yung Shell sa Petron, hindi pa gumagalaw, no? Yung pa rin yung price assess. Ano yun, sir? Tuesday po ng umaga po nagtataas. So, hindi pa nagbabago mula nung buwira? Yun pa rin. Nagbabago na po yun, sir. Nagbago na kayo ng konti. Gumalaw na ng konti. Ano sir may sinusundan po kasi sa global market po. So, nung nagkagiraw, matras na kayo ng konti. Nung nagkagiraw, medyo tumaas na ng konti. Konti-konti. Konti lang. Mga cents po yung tinataas. Sige po, cents lang. Okay. So, ngayon, baka bukas, meron na yan. Malaki. Sige pare. 58 yung ano mababa yung Flying B. 58. Sige bro. Ayun mga kaibigan, update natin yan sa palagay ng gasolina mga kaibigan. Pupuntahan natin ng Petron kung natin kung magkano. Ito, ayun Ito mga kaibigan, basahin nyo natin kasi hindi nyo makakita dyan. Hindi ko ma-adjust sa cellphone ko. Ito mga kaibigan, yung 31.30, 61.30, yan yung ating Shell Fuel Diesel. Yan, diesel. Yung B-Power Diesel, 69.30. 69.30 yung B-Power Diesel. Tapos yung 61.40 naman yung Shell Fuel Save Gasoline. Yan, yung Fuel Save Gasoline. Yan yung 61.40. Baka yun yung unleaded nila, no? 61.40. Tapos yung Shell B-Power Gasoline 68.20 na pala mga kaibigan, 68.20. Yung Shell B-Power Racing mga kaibigan 71.20. So mataas talaga dito sa Shell. Kumpara mo doon sa B-Power mga kaibigan. Puntahan natin mamaya yung ngayon din pupuntahan natin. Yung isa, yung Petron Martin de Porres. Ang pinuntahan natin ay Shell Martin de Porres. Ngayon naman ay ang Petron Martin de Porres. Mga kaibigan, para malaman ninyo mga kaibigan bago ko mag-off at kumuha naman ng booking. Okay, tingnan natin yung tagging dito. Naka-off pa. Patay pa yung ating patay pa yung system. Okay. Sarado pa ang Petron, mga kaibigan. Petron sarado. Martin de Porres Petron sarado, mga kaibigan. Okay, hindi ko alam kung bubukas to ngayon. Pero sarado po ang Petron Martin de Porres. Okay, mga kaibigan. Bakit kaya nagsarado? Hindi ko naman nakuhanan kasi yung mga picture. Kung masyadong nakakuha ng mga photos kagabi. Pero nagtaka ako dahil madaanan ko nga yung Petron na yun. Bakit pila? Okay, so baka may magpapanik buying ng gasolina ay mga kaibigan, hindi ko yun okay. Huwag tayo magpanik buying. Lumaba tayo ng parehas.
papanik buying kayo, dahil may pera kayo. Paano yung mga walang pera? Yung kakonti lang masyadong pondo, mga kaibigan. Imbis na di ba magtaas ang demand, kakapanik buying ninyo, magtataas tuloy ng wala sa oras, mga kaibigan. Yun ang disadvantage ng mga taong nagsasarili. Makasarili ho kayo, pagka kayo ay nagpanik buying ngayon, makasarili ho ang tinatawag sa inyo, mga kaibigan. Makasarili, yan po, tandaan ninyo. Tuwing magagasolina kayo, magpapanik buying kayo, drum-drum na ang ginagas ninyo, ang tawag ko sa inyo, ibulong nyo sa sarili nyo, na ang tawag sa ganyang gawain ay pagiging makasarili. Sarili mo lang iniintindi mo. Hindi mo alam na yung paggugulang mo na yan, pagpapanik buying mo, ibang tao ang tinasagasaan, ang dinadali mo, ang ibibigyan mo. Kasangkapan ka rin sa pagmamahirap sa iyong kapwa dahil sa iyong ginagawang panggugulang. Pagbibili ng marami, ngayon upang makaiwas sa fuel increase sa darating na mga araw. Hindi yan tamang disiplina, mga kaibigan. Makasarili ho yan at pagiging kawalang disiplina, mga kaibigan. Tuso laban sa kapwa. Paggugulang laban sa kapwa. Bumibili ka ng maaga ngayon o sa ganon, hindi ka maapektuhan ng ilang araw. Yun ang akala mo. Once lang, maaaring makalamang ka lang ng kaunting panahon. Pero ang gera pang ito ay magtatagal. Magtatagal ho ito, mga kaibigan. Yung iba na parang wala lang, hindi lang nila mapansin ng gera. Mga kaibigan, ang gera nangyari ngayon ay tatamaan tayo lahat dahil sa langis. Bukod pa, kung tayo ay mayroong base militar ng US dito, tatamaan din tayo ng missile, mga kaibigan. Meron tayong mga base ngayon dito, pero hindi naman permanente, but temporary. Ito, mga kaibigan, Caltex, malapit sa Caltex to, malapit sa Tenement, mga kaibigan. Caltex Tenement. Ayun. Normal lang po, normal. Hindi masyadong mahaba ang pila. Pero, tignan natin ang price. Dito sa price tumingin. Okay. Martin Depot, Tenement, Caltex, mga kaibigan. Okay. Tenement Caltex. Ito yan, Tenement Caltex. Okay. Ayan, makikita nyo, mga kaibigan, Tenement Caltex. Yang diesel nila dito sa Caltex ay 74.30. Yung namang silver, 66.40. So, platinum, 73.70. Ngayon, itong kerosene naman, 122. Diba, pagkakaiba natin, mga kaibigan, parang may pagkakaiba na, nagbumagal na talaga yung presyo, mga kaibigan. Pero, nagkakalapit lang sila, yung Petron, yung Shell, at saka itong Caltex, magkalapit lang. Pero nananatiling mas mababa, mga kaibigan, yung Flying Bee, mga kaibigan, Flying Bee. Maraming salamat. Yan lang po muna. Tayo, kuha na po ng pasahero.